Bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-comment kung taga saan ka. Sa isang maliit na baryo, sa isang probinsya sa norte, ay doon nakatira si Manuel, isang simpleng magsasaka na hinubog ng mga pagsubok sa buhay. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang nakakaantig na kwento ng buhay. Madilim pa lang noon ay gumising na si Manuel para magpainit ng tubig, para magtimpla ng kape. Ramdam niya ang lamig ng panahong iyon dahil nalalapit na ang buwan ng Disyembre. Sa balkonahe ng isang maliit na bahay kubo ay umupo si Manuel at pinagmasdan ang paglitaw ng araw. Doon ay matatanaw ang isang napakalawak na lupang sakahan na pag-aari ni Manuel. Napapaligiran ito ng mga puno ng mangga, niyog at ibang mga prutas at gulay. Malinis ang hangin na kanyang nalalasap habang humihigop ng mainit na kape. Sa wakas ay halos nakuha na ni Manuel ang lahat ng kanyang pinapangarap noon, isang simple at payak na pamumuhay. Isama pa ang napakaganda niyang kasintahan na si Lorna ay tila wala na nga siyang mahihiling pa sa buhay. Sir Manuel, naayos ko na po ang lahat at ready to go na po ang mga ide-deliver natin sa bayan na mga niyog at mangga. Naipadala na din daw po ni Mr. Garcia ang bayad niyan sa inyong bank account, wika ni Pedro na assistant ni Manuel sa kanyang fruit and vegetable business. Pwede ba Pedro, ay tawagin mo na lang akong Manuel. Magkaedad lang tayo at magkaklase noon sa elementary. Kapag narinig yan ng ibang tao dito sa atin ay baka isipin nilang masyado akong mayabang at sir na ang gusto kong itawag niyo sa akin. Ito ang medyo natatawang pabiro ni Manuel kay Pedro. Magkaklase silang dalawa noon sa elementary. Si Pedro ang tagapagtanggol noon ni Manuel laban sa mga kaklase nilang nang mamaliit dito dati. Ngayon ay kinuha niya si Pedro bilang assistant at namamahala sa mga orders sa kanyang mga prutas at gulay. Samantala ay tinawagan naman siya ng sekretarya niyang si Rowena para sabihin na magha-harvest na daw sila ng isdang bangus at tilapia. Sir Manuel, paalala ko lang po sa inyo na ngayong araw po ang harvest ng ating bangus at tilapia. Baka po gusto ninyong pumunta dito para makita po ninyo. Ito ang wika ni Rowena mula sa telepono na siyang sekretarya at namamahala naman sa mga palaisdaan ni Manuel. Agad niyang kinuha ang isang lumang bisikleta at tinungo ang isang palaisdaan na ilang metro din ang layo mula sa kanyang bahay kubo. Habang nasa kalsada ay nadaanan naman siya ng isang SUV at binusinahan siya nito ng malakas. Nagulat si Manuel at muntik ng matumba sa kanyang bisikleta. Hoy, huwag kang ngang pakalat-kalat sa kalsada kung ayaw mong banggain kita. Ito ang malakas na boses ng isang lalaki mula sa SUV pero natigilan ito nang makilala niya ang lalaking sakay ng lumang bisikleta. Manuel, ikaw na ba si Manuel? Ako ito si Brando, yun kaklase mo sa elementary, yun laging nang aasar sa inyo ni Pedro. Wika ni Brando na halos tumatawa pa. Brando, ikaw na pala yan. Mukhang asensado ka na. May magandang sasakyan ka na pala. At damit ba ng isang doktor ang nakikita ko dyan sa loob ng sasakyan mo? Huwag mong sabihing doktor ka na din ngayon. Wika naman ni Manuel na natutuwa para sa kanyang kaklase. Yes, isa na akong doktor ngayon at pinakabatang presidente ng mga doktor sa hospital na pinapasukan ko sa Maynila. Pagmamayabang ni Brando kay Manuel. Bakit naman lumang bisikleta lang ang dala mo? Hanggang ngayon ba naman ay magsasaka ka pa rin? Tama pala ang mga sinabi ko noon na wala kang mararating sa buhay. Sige, aalis na ako at pupuntahan ko pa sila nanay. Ito ang wika ni Brando na may kasamang pang-aasar sa kanya at pinatakbo na ng mabilis ang kanyang SUV. Tanging usok at alikabok na lang ng kalsada ang nakita ni Manuel mula kay Brando. Pagdating sa palaisdaan ni Manuel ay nahalata naman ni Rowena na hindi maganda ang mood ng kaniyang amo. Sir Manuel, anong nangyari? Bakit parang ang tamlay mo ngayon? Kanina lang ay masigla ka pa noong kausap kita sa telepono.
Wala ito, nakasabay ko kasi si Brando sa kalsada kanina at hanggang ngayon ay minamaliit niya pa rin ako. Isa na pala siyang doktor ngayon, wika ni Manuel. Naku, nandito pala siya ngayon. Ang kaklase nating ubod ng yabang dati ay doktor na pala. Pabayaan mo na yon, sir, at huwag mo nang pansinin. Darating din ang panahon na kusang babagsak yon dahil sa kayabangan niya. Ito ang sagot ni Rowena kay Manuel. Pagkatapos noon ay pinakita na ni Rowena ang mga na-harvest nilang bangus at tilapia. Halos umabot ito ng 3,000 kilo. Madami po ang harvest natin ngayon at nakaredy na yan na ibiyahe sa bayan at sa kabilang probinsya at may mga buyer na din po yan. Wika ni Rowena sabay abot kay Manuel ng mga kopya ng inventory. Isasabay ko na din pala sa truck ang mga harvest nating itlog ngayong araw para hindi sayang sa gasolina. Muling sabi ni Rowena, ginawa ni Manuel na hybrid ang kanyang poultry farm. Sa ibabaw nakalagay ang mga kulungan ng mga manok na araw-araw ay kinukuhanan nila ng mga itlog na binebenta nila sa bayan at sa ilalim naman nito ay ang kanyang palaisdaan. Malaki ang poultry na iyon at palaisdaan, ito naman ay nasa gitna ng malawak na palayan na may sukat na lampas sa 20 hektarya. Isa lamang ito sa mga property ni Manuel na kanyang nabili mula sa kanyang pagsisikap. Noong nagsimulang umasenso, ay kinuha ni Manuel na mga tauhan ang mga dati niyang kaklase na hindi nakatapos ng kanilang pag-aaral. Madami ang nagpapasalamat sa kanya dahil hindi sila nakakalimutan ni Manuel. Isa na nga dito, sila Pedro at Rowena. Maya-maya pa ay nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Lorna na kanyang nobya. Manuel, punta ka naman dito sa resort. Medyo madaming tao ngayon dito at hindi ko maasikaso. May nagpabook din dito mula sa eskwelahan natin dati. May simpleng reunion yata tayo this December. Bilisan mo at baka maabutan mo pa ang organizer ng reunion dito, wika ni Lorna kay Manuel. Sige, pupunta ako at sabihan mo ang organizer na hintayin na din ako para makausap ko siya. Pagdating doon ay kinausap ni Manuel ang organizer at nag-offer siyang gamitin ang kanyang resort ng libre para sa kanilang class reunion. Pwede po ninyong gamitin ang resort ng libre para sa reunion namin. Ang pera po ninyong ibabayad ay gamitin nyo na lang po para pagandahin palalo ang dati naming eskwelahan. Ako na din po ang bahala sa mga pagkain. Pakisabi na lang po ito sa ating principal, wika ni Manuel sa organizer. Naku, Sir Manuel, tiyak ay matutuwa nito ang principal. Malaki na ang naitulong mo sa eskwelahan at hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo at hindi nagsasawang tumulong. Maraming salamat po at aalis na po ako, wika ng organizer at saka umalis doon. Samantala, si Lorna naman ay nagbigay kay Manuel ng ginawa niyang cake at pinatikim dito. Anong masasabi mo, Manuel, sa ginawa kong cake? Balak ko yan idagdag dito sa ating menu dito sa resort. Wika ni Lorna, nang ibigay nito ang isang platito na may hiwa ng cake na nagustuhan naman ni Manuel. Aba, masarap nga. Tiyak ay magiging mabenta yan dito sa atin. Napakaswerte ko talaga sa magiging asawa ko. Bukod na sa napakaganda, ay napakagaling pang magluto at mag-bake. Ito ang sabi ni Manuel kay Lorna na makikita ang kasiyahan sa mukha nito. Samantala, si Brando naman ay nakarating na sa bahay ng kanyang mga magulang. Nagulat ang mga ito nang makita ang anak dahil hindi man lang ito nagpasabi na darating. Brando, bakit biglaan naman yata ang pag-uwi mo dito? Nagpasabi ka sana para nakapaghanda naman kami ng mga paborito mong pagkain, wika ni Aling Concha sa anak. Biglaan lang po ang pag-uwi ko, inay. May mga nangyari lang po kasi sa Maynila. Huwag niyo na po isipin yon. Ang mahalaga ay nandito po ako at baka dito po ako magdiwang ng Pasko. Paano naman ang trabaho mo sa Maynila? Paano ang mga pasyente mo doon sa hospital? Baka hanapin ka doon.
Sagot ni Aling Concha sa anak na may pag-aalala, pero bigla namang iniba ni Brando ang usapan. Inay, nakita ko po si Manuel kanina sa kalsada sakay ng isang lumang bisikleta. Akalain nyo naman talaga, ako doktor na ngayon, samantalang siya ay nanatiling magsasaka lang at isang mahirap. Kawawang Manuel at kawawa din ang mapapangasawa niya. Wika ni Brando, pero agad na pinutol ng kanyang ina ang kanyang pagsasalita. Brando, nagkakamali ka yata ng sinasabi, mayaman na si Manuel ngayon. Hindi na sila katulad dati na pinakamahirap sa lugar natin. Iba din talaga magbiro ang tadhana, ngayon sila na yata ang pinakamayaman dito sa atin. Sabi ni Aling Concha habang si Brando naman ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ng ina. Paano mangyayari iyon? Inay, kanina lang nakita ko nga siya na sakay lang ng lumang bisikleta at nakasuot lang ng maduming damit. Pinakain ko nga kanina iyon ng alikabok sa kalsada. Sambit ni Brando na may halong pagyayabang. Naku anak, hindi mo dapat ginawa iyon kay Manuel. Hindi mo ba alam na mayroon pa tayong utang sa kanya? Nakautang kami ng tatay mo sa kanya nung nag-aaral ka pa sa Maynila. Hindi ka man lang ba nagtataka kung saan kami kumukuha ng pera para mag-aral ka sa medical school? Lahat yun ay galing sa magulang ni Manuel. Sa katunayan ay nakasanla sa kanya ang maliit nating bukid at kung hindi natin ito matutubos bago matapos ang taon ay kukunin na niya ito. Ito ang mga sinabi ni Aling Concha sa anak. Si Brando naman ay hindi pa rin naniniwala at hindi matanggap ang mga sinabi ng ina. At isa pa, Brando, alam mo bang nobya na din ni Manuel si Lorna, yung pinakamaganda sa batch ninyo, at balita ko ay malapit na din silang ikasal. Talagang inulan ng swerte si Manuel, nagbunga din ang mga paghihirap nila noon, ang mga panglalait sa kanila dati, ngayon ay puro papuri at pasasalamat dahil madami siyang natutulungan sa ating mga kabarangay. Dagdag pa ni Aling Concha na lalong kinainis ng anak. Wala akong utang na loob sa taong iyon. Wala kaming utang kay Manuel. Wala. Ito ang pilit na sinasabi ni Brando sa kanyang sarili habang umiinom ng alak sa labas ng kanilang bahay. Habang nasa labas naman ay dumating ang isang lalaki na nagbigay kay Brando ng isang imbitasyon para sa gaganapin nilang class reunion. Dito ko siya ipapahiya, hindi yata alam ng mga tao na mahirap lang siya at nagpapanggap lang siyang mayaman. Makikita niya, humanda siya sa reunion namin. Ito ang sabi ni Brando sa kanyang sarili habang nakatingin sa maliit na sobrang binigay sa kanya. Pagdating naman ng araw ng reunion ay busy ang mga tao sa pag-aayos sa venue. Dumating doon ang mga basket na puno ng mga iba't ibang prutas na ibibigay sa lahat ng mga pupunta, kasama na ang mga teacher at mga organizer. Siniguro din ni Lorna na maganda ang venue at nagdagdag pa ng mga bagong lamesa at upuan. Makikita din ang mga sako ng bigas na ipaparaffle mamaya. Dumating din ang 3 litsong baboy na pinadala ni Manuel doon. Naghanda din sila ng fireworks display na paiilawin bago at pagkatapos ng kanilang reunion. Nag-umpisa na din na magsidatingan ang ilan sa mga batchmates nila mula sa kanilang lugar at ang iba ay nanggaling pa sa Maynila. Madami sa mga taong naunang dumating ay nakasuot ng mga disente at mamahaling damit tanda na malayo ang narating nila sa buhay. Si Pedro at Rowena naman na tauhan ni Manuel ay naroon na din at nakasuot ng magandang damit na binigay ni Manuel sa kanila. Si Lorna naman ay nakasuot din ng mamahaling puting damit at suot niya ang isang gintong kwintas na binigay noon sa kanya ni Manuel. Pagdating naman doon ni Brando ay sakay siya ng kanyang SUV at halos iparada niya ito sa mismong harap ng entrance ng venue. Napatingin naman ang lahat ng tao at inabangan kung sino ang sakay niyon. Mayabang na bumaba si Brando habang nakatingin sa mga tao, pinaghandaan din niya ang araw na iyon at nagsuot ng isang formal na damit na tila isang presidente ng isang malaking kumpanya. Madami ang nakakilala at bumati sa kanya.
Mga kaklase, tignan nyo kung sino ang dumating. Di ba yan si Brando? Balita ko ay isa na siyang doktor ngayon sa Maynila. Wika ni Rowena sa mga tao doon at sinalubong si Brando sa entrance para kamustahin. Kamusta na kayo mga classmates kong taga-Bukid? Ito na si Brando ngayon, isa ng doktor sa isang malaking hospital sa Maynila. Ito ang mayabang na sabi ni Brando sa mga kaklase niya. Binati naman siya ng ilan sa mga naging kaibigan niya noon. Brando, sa'yo ba ang sasakyan na iyan? Grabe ang ganda ng sasakyan mo. Sigurado ang mahal niyan at mayaman ka na din. Muling sabat ni Rowena. Habang si Brando naman ay tila may hinahanap na tao. Teka, nasaan na si Manuel, ang kaklase natin na magsasaka? Alam ba ninyo, nung dumating ako dito ay nakita ko siya sa kalsada sakay ng isang lumang bisikleta. Hanggang ngayon ba naman ay mahirap pa rin siya. Malayong malayo kung ikukumpara ko ang sarili ko sa kanya dahil isa na akong doktor ngayon, samantalang siya ay magsasaka pa rin. Ito ang mayabang na wika ni Brando sa harap ng taong naroon. Madami sa mga kaklase nila mula sa Maynila ang humanga at pumalakpak pa sa kanya. Ngunit ang mga tao na nakakakilala kay Manuel ay halos hindi man lang siya pinansin. Isa na dito sila Rowena at Pedro. Nakita naman ni Brando si Lorna at siya naman ang kinausap nito. Lorna, maganda ka pa rin hanggang ngayon. Balita ko ay nobyo mo si Manuel. Ano naman ang nakita mo sa kanya at pinatulan mo ang magsasakang iyon? Dapat ang hinahanap mong lalaki ay mga kagaya ko. Kayang-kaya kitang buhayin at kaya kong ibigay ang lahat sa iyo. Teka, nasaan na ba ang Manuel na iyon? Bakit wala pa siya? Nahihiya yata siyang magpakita dito dahil wala siyang damit na masusuot dito. Dapat pala ay pinahiram ko na lang siya. Wika ni Brando kay Lorna. Si Lorna naman ay pinipigilan ang sariling magsalita at hinihintay ang pagdating ni Manuel. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang isang magarang Mercedes-Benz na SUV at pumarada sa harap ng venue. Nagtayuan ang lahat ng tao doon at nagpunta sa harapan para makita nila kung kanino ang mamahaling sasakyan na dumating. Habang si Lorna naman ay nakangiti lamang at naghihintay ng mga susunod na mangyayari. Bumaba sa Mercedes si Manuel. Nasuot lamang ang isang simpleng t-shirt na puti at maong shorts at puting rubber shoes. Napakasimple lang pero malakas ang palakpakan ng mga taong nakakakilala sa kanya ng lubusan. Walang suot na mga alahas at tanging isang relo lamang na stainless ang kulay ang makikita sa kanya. Sinalubong siya ni Lorna at hinalikan siya nito. Madami ang lumapit kay Manuel at kinamayan siya at nagpasalamat sa kanya. Madami kasi ang may alam na si Manuel ang sponsor ng kanilang magarbong class reunion. Si Brando naman ay hindi pa rin naniniwala sa mga nakikita at lumapit na kay Manuel. Manuel, saan mo naman hiniram ang sasakyan na iyan? Siguro inarkila mo yan sa bayan para ipagyabang dito. Baka naman naubos na ang pera mo para ipambayad lang sa hiniram mong sasakyan na iyan. Inuna mo pa ang pagyayabang, wala ka nang makain. Kaya kung ako sa iyo, Lorna, ay hiwalayan mo na itong si Manuel dahil magugutom ka lang sa kanya. Ito ang mayayabang at maaanghang na mga salitang binitawan ni Brando kay Manuel. Alam mo, Brando, wala akong hinihiram dahil sa akin ang sasakyan na iyan. Isa lamang iyan sa collection ko ng mga mamahaling sasakyan. At isa pa ay hindi nagugutom si Lorna sa akin at lahat ay kaya kong ibigay sa kanya. Napatawa naman si Brando sa narinig. Agad naman na lumapit ang prinsipal ng kanilang eskwelahan para awatin ang dalawa. Alam mo, Brando, madami kang hindi alam sa pagkatao ni Manuel, kaya dapat ay hindi ka nagsasalita ng mga ganyan dito. Unang-una, para sa kaalaman mo, si Manuel ang sponsor ng ating reunion. Sa kanya galing ang lahat ng makikita mo dito. At itong venue na resort,
Sa Kanya ito, sa Kanya ang lahat ng makikita mo dito. Ang malawak na lupang sakahan na makikita mo sa mga kalsada dito sa atin ay pag-aari yan lahat ni Manuel. Ang lupang dinaanan ng sasakyan mo kanina papunta dito ay pag-aari din ni Manuel. Wika ng matandang principal kay Brando. Si Brando naman ay hindi makasagot at halos nakatingin na ang lahat ng tao sa kanya. Hindi mo ba alam, Brando, na malaki ang naitutulong ni Manuel dito sa lugar namin dahil madami siyang nabibigyan ng trabaho? Nakapag-donate na din siya sa eskwelahan natin kaya wala kang karapatan na pagsalitaan si Manuel dahil hindi na siya yung Manuel na dating kilala mo. Kung ano man ang mayroon siya ngayon ay nakuha niya lahat iyon dahil sa pagsisikap. At kung hindi mo alam, ay graduate si Manuel ng BS Agriculture kaya madami siyang alam dito. Dagdag pa ng prinsipal ng eskwelahan, bigla naman dumating ang isang sasakyan ng pulis doon at nagulat ang lahat kung bakit may pulis na dumating. Mawalang galang na po, Mr. Manuel, at maistorbo ko po ang inyong class reunion. Nakarating po kasi sa amin na nandito daw si Brando Garcia. Kailangan po kasi siyang kunin dahil may kaso po siya sa Maynila dahil sa pagkakadispalko ng malaking halaga ng pera sa isang hospital doon. Mr. Brando Garcia, sumama ka na lang sa amin ng maayos para hindi ka na mahirapan pa. Wika ng isang pulis at sinakay na si Brando sa kanilang sasakyan. Madami ang nagulat sa mga nangyari at nalaman tungkol kay Brando. Si Manuel naman ay napailing na lang at hindi akalain na ganoon ang mangyayari sa kanilang reunion. Tinawag naman ng organizer ang lahat ng taong naroon at magsisimula na ang kanilang programa. Nagpasalamat sila sa kanilang mga sponsor lalong-lalo na kay Manuel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa kabila po ng mga biglaang pangyayari kanina, dapat pa rin po natin itong ituloy at nagpapasalamat po tayo sa lahat ng nandito, lalong-lalo na kay Sir Manuel, dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi ito matutuloy. Madami po tayong pagkain dito at may inihanda din po tayong mga regalo sa bawat isa. Iyon lamang po at please enjoy the night. Ito ang wika ng kanilang prinsipal na nagsalita pa sa harapan. Sila Manuel, Lorna, Rowena at Pedro naman ay nasa iisang lamesa naman at pinag-usapan ang mga nangyari. Tignan nyo nga naman ang kapalaran ng tao. Kanina lang ay sobrang yabang ni Brando tapos ngayon ang bilis bumalik ng karma sa kanya. Ito na lamang ang nasabi ni Rowena sa mga nangyari. Pagkatapos ng gabing yon ay madaming natutunan si Manuel. Isa na dito ay hindi kailangan na ipagyabang kung anuman ang narating mo sa buhay. Pagkatapos ng reunion ay inasikaso naman nila Manuel at Lorna ang kanilang kasal. Isang simple at masayang kasal ang ginanap sa kanilang resort. Imbitado din ang lahat ng tao sa kanilang barangay. At bilang pasasalamat sa mga biyayang natatanggap ni Manuel sa kanilang kasal ay siya naman ang nagregalo ng tig-iisang sako ng bigas sa lahat ng taong dumalo doon. Lahat ng tao ay masaya, lahat ng tao ay nakangiti at nagpapasalamat kay Manuel at tinuturing siyang isang biyaya na mula sa langit. Ikaw, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Paki-comment na yan sa ating comment section at pupusuan natin iyan. At dito nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, ay mag-subscribe lang sa ating channel para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat